Hello mga kabilibini! So for today's video ay magluluto tayo ng masaka or Egyptian baked eggplant. So first step ay mag-slice na tayo sa ating mga veggies na gagamitin. Siyempre, nauna na ang ating eggplant. Nakita nyo na siya kanina kung paano ko na-slice. As in, round shape lang siya guys. Gaya ng ating onions din na sumunod. Round shape lang din siya. Sunod ay ang ating bell pepper. Siyempre, round shape pa din siya, guys. Wala tayong ibang shape, kundi pa-round ng pa-round, around. And round and round and round. Okay, guys? So, next up ang ating tomato. Round and round pa din ang pagka-slice ng ating tomato. Ganyan lang siya, guys. Sundan nyo lang kung paano ko in-slice ang ating mga veggies. And then, syempre, ang next na step ay isoak na natin ang ating eggplant sa salt and water. Kailangan isoak natin para hindi siya mag-absorb ng maraming oil. So, guys, mga 15 minutes lang na soaking ang inyong eggplant. Then, syempre, i-fry na natin siya, guys. So, syempre, before natin mag-fry, prepare tayo ng ating pan. Lagyan ng oil, then hanggang heat na ang ating oil. Siyempre, check nyo muna kung mainit na ang inyong oil. Saka nyo ilagay ang inyong mga veggies. Okay? Para hindi siya dumikit sa pan. Okay? So, siyempre guys, next ang ating onion. Nandito na tayo sa ating onion. Natapos na tayo sa ating eggplant. Ang onion guys, ay kailangan makita nyo na medyo brown na yung color niya. Then, syempre, i-flip nyo sa isang side para mag-equal ang kanyang pagka-brown. So, ayan guys, kagaya ng ibang mga pag-fry ng onion, wala tayong hinalo guys. As in, plain onion lang ang nilagay natin. Wala tayong flour na nilagay. Then, i-drain lang natin guys ang excess oil ng ating mga na-fry na mga veggies. Gamitan lang natin ng ating kitchen towel or kung wala kayong kitchen towel, kahit yung normal lang na tissue guys, wala namang problema. Then, gaya ng ginawa ko dyan guys, syempre, wala tayong problema. Kahit ano pwede nating gawa ng paraan. Syempre, kung anong pwede nyong magamit dyan na pwedeng i-drain ang oil sa inyong mga na-fry ng mga veggies. Ayan guys, sinunod na ang tomatoes na aking na-fry. I-flip nyo lang siya ulit gaya ng ibang mga veggies para mag-brown. Wait nyo guys na medyo mag-brown ang ating mga veggies para medyo masarap. Okay guys, ayan na siya. Then syempre, pagkatapos nating i-fry ang lahat ng mga veggies, mag-saute na tayo ng ating garlic. Nilagyan ko lang siya ng konting oil, guys. Then, i-add na natin ng around mga 5 tablespoons of ating tomato paste. Ayan na, guys. So, i-saute lang natin siya saglit. Then, syempre, isunod na natin ang ating crushed tomatoes or canned tomatoes or kahit kung wala kayong canned tomatoes guys, pwede naman na ang ating fresh tomatoes. Okay guys, slice nyo lang siya into small pieces guys. Okay, ang ating or pwede din kahit yung mga crushed canned tomatoes, walang problema. Then syempre dagdagan na natin ng ating pampalasa, pang-enhance ng flavor ang ating broth cube, kahit chicken, vegetable, or beef. Then, syempre, huwag niyong kalimutan ang salt and pepper at ang ibang mga spices. Dito guys, ay as usual, ay gumamit ako ng aking favorite na spices, ang 7 spices. Then, add natin ng at least mga 1 cup to, kung gusto nyong mas maraming sauce, gawin yung 2 cups ang inyong water. Then, simmer nyo lang siya guys for around 5 minutes. And lagyan ng ating basil leaves. Kung wala naman kayong basil leaves, pwede naman parsley, thyme, or kung ano pang mga herbs na gusto nyong idagdag. Syempre dahil may Filipino twist ang ating gagawin, lalagyan natin siya ng chorizo on top.
sa mga Egyptian guys, ang gamit nila is ground meat or ground chicken. Walang problema guys. So yan guys, next step, katapos nating slice ay nag-layer na ako ng ating mga veggies sa ating baking pan or baking dish. Yan, inuna ko ang eggplant, followed by the onions, and then isunod na din natin ang ating iba pang mga gulay or iba pang mga veggies na ating na-fry kanina. Yan na ang ating bell pepper ang nilagay natin guys. Then, sinundan ko na guys ng ating fried tomatoes. Okay guys, yan lang siya guys. Kung gusto nyo mas marami pang tomatoes, pwede pa namang magdagdag, or kung mas madami pang bell pepper, damihan nyo ng bell pepper guys, pwede din. Dagdagan nyo na lang sa inyong pag-fry. Okay guys, nilagyan ko na ng ating chorizo, ang pinaka-last na nilagay ko on top guys. So, ayan, balikan na natin ang ating tomato salsa. Ayan, luto na siya guys. Nag-boil na, nag-simmer. Okay? Then, syempre, pour na natin siya sa ating mga veggies, sa ating baking dish. Ayan na siya guys. Then, mamaya-maya ay atin na siyang i-bake for around 45 minutes to 1 hour guys. Depende kasi kailangan medyo mag-reduce lang ang sauce natin or yung water ng ating eggplant. So kung medyo madami pang water, pwede naman siyang i-bake nyo until 1 hour. Ayan na guys, voila! Luto na! It's tikiman time! Taste test time! Ayan na siya guys. Kuha tayo ng konti lang portion. Then, tikman na natin. Wow! Looks yummy! Yummy, yummy guys. Ayan, super lambot na ang ating mga veggies. So, ayan guys, super perfect ang taste niya guys dahil na-blend yung chorizo doon sa ating tomato salsa at manamis-namis siya guys. I love it. Syempre, ang moussaka guys ay isa sa favorite Egyptian dish ko guys dahil puro vegetables siya guys. So, yun lang guys. Please like, share, and subscribe. Mwah!